Ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata dahil dinidinig po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa kapihan, sa kamay ng SBSI. And one of the, dagang salamat kay Attorney Lepiten, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors, nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan, na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na di pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. Dahil nakarating sa amin yung kanilang mismong personal na testimonya. Mr. Chair. Mr. Chair. If Yes. I may add, Mr. Chair. Yes, go ahead, Dr. Torre. Sa dami-dami kasing tumakas na doon, katatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganitong nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita, natatakot talaga sila. May tukhang balikan sila, and then the black van na sinasabi, van na sinasabi na puntahan sila. So, yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung nila na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila kasi sa dinami-dami nila sa mga pinagdaalan nila doon sa taas. Sa tingin ko kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat. For purposes of recantation, may nag-recant na eh. Dalawa sa kanila nag-recant na. So, kung hayaan nating maibigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. I think, Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, for Honor. Tutukan nyo itong problema na ito doon. Ha? Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata.
Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito eh. Pwede mo tutukan, dalhin mo doon yung mga kuan mo, Women's and Children's Days mo para magtumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial WCPD, sir, and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi Assist yung the- psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD. Para kawawaan, marami daw. 1,000 plus na daw itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Mr. Galarida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van, ay babalik sa kapihan. Wala naman po kaming black band. Mr. Wala kayong Chair. black van. Wala po. Sino may-ari ng black van? Sana yan, o urban legend lang yan.